Guys, ito no, dun sa mga merong unit na ang naging problema nila pagka wala naman siyang masyadong karga ay maayos naman yung kanyang brake, pero pagka kinakargahan na ng kumbaga marami talaga o masasabi nating sobra-sobra yung kanyang karga ay hindi na kumakapit yung kanyang preno no. Kahit anong gawin, lagyan ng bagong master, i-adjust yung mga gulong ay ganun pa rin, at saka pagka wala namang karga ay napakaayos naman ng kanyang brake. Ito po yung isa sa mga pwedeng gawing solusyon dyan guys no, kasi itong mga unit na ito nung i-design ito dun sa Japan ay meron po siyang certain na yung limit ng kanyang karga no. At yung mga unit na yan pagdating dito sa atin kagaya nito, Isuzu Elf lang naman ito no, pero ginawang parang silk loader, at ang mga nagiging kargamento nito ay mga maliliit na backhoe o di kaya yung mga sasakyan na masasabi nating sobra na o lagpas na sa kanyang load limit no. Pagka ganun guys ay meron pa naman pa tayong magagawang remedyo kagaya nito no. Ang tinatawag ito ng iba na nilalagyan siya ng D5, yung tinatawag na D5 na brake master no, o yung hydro air master o hydro master. Yan, ito po yung ating gagawin dito guys no. Kasi yung ikakabit natin dito na hydro master, nakadesign na po ito na pang forward o di kaya pang fighter. So mas malaki na yung kanyang kaya no. Kaya pagka nilagay natin to sa mga ganito, mga elf, yung mga canter, mas maganda at mas kumakapit na yung kanyang pino kahit maramihan yung karga natin o mabibigat na yung karga natin guys no. Yan po yung isa sa mga pwede natin gawin guys no. Ayan, unang-una guys, ito yung ating gagawin no. Pagkatapos natin makabit yung kanyang hydro master no, lalagay natin siya kung saan ideal na ilagay o mas maganda ilagay no. Pili lang tayo guys. Ito gumagawa ko ngayon ng mga adapter no, mga T na mga adapter. Kailangan kasi yan kasi gagawa tayo ng adapter mula sa brake master. Yung dalawang linya doon pag-isahin natin, tapos gawin nating supply dito sa kanyang hydro master no. Ayun, gagawa tayo ng T na ganon. Pagkatapos ay gagawa naman tayo ng T na adapter mula naman yun doon sa hydro master papunta na sa kanyang sinusuplayan na parte ng gulong, yung para sa abante at saka para sa atras. Yan kaya gumagawa tayo ng T na ganito guys. So guys no, tatapusin lang natin to guys. Pagkatapos na may kabit lahat, papakita natin pagkatapos no. See guys. Ito guys no, tapos na nating makabit lahat no, yung mga T at yung mga niyang mga linyada. At ito, magbi-bleed na po kami ng kanyang hydro master no. Bi-bleed muna natin yung kanyang lahat ng kanyang mga linyada guys no. At pagkatapos natin ma-bleed to guys ay papakita natin kung gaano na siya kakapit no. At ito nga pala guys, so kung sa mga nagbabalak na magpakabit ng ganito ay hindi naman to kalakihan yung magiging gastos nito guys. Kagaya nito umabot lang yung gastos nito ng mga 16,000. Lahat-lahat na yan guys, labor at saka yung kanyang mga materialis, kasama na itong kanyang hydro master no. Nasa mga 16K lang guys no, yung kanyang naging gastos. At sulit naman guys kasi yung nagiging problema na kagaya nga nung pagka mabibigat na yung karga ay hindi na kumakapit yung kanyang pino ay masusolve na yun guys no. Ito yung nagiging sagot. Ito guys, okay na, malakas na no. Subukan na natin guys. Yan yung tinisting muna namin sa loob ng shop guys no. Makikita natin na talagang napakakapit na guys.
Kaya okay na to guys, no? Hanggang dito na lang. Salamat sa inyong panonood and God bless po sa inyo.